Nakaimpake na ang kalahati nga gamit ko. Nakatayo lang ako sa gitnang kusinang lumang bahay sa Marikina. Amoy pa rin ang piniritong bawang at tuyo na niluto ko kaninang umaga para sa kanilang lahat. Ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay kasing lami ng boses ni Donald. Nakahalukip-kip siya habang nakasandal sa lababo. Hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ko. Sinabi niya sa akin na magsisimula na sila ng bagong buhay ni Jasmine, na kailangan ko na raw umalis dahil nakakahiya naman daw sa bago niyang partner kung nandito pa rin ang dati niyang asawa. 12 taon. 12 taon kong ibinigay ang buong pagkatao ko sa pamilyang ito. Tinalikuran ko ang sarili kong pangarap para maging tagapag-alaga. Nurse. Kusinera. At takalinis na walang sweldo. Biglang pumasok si Valerie sa kusina. Ang kapatid ni Donald na palaging amoy mamahaling pabango pero baon naman sa utang sa kanyang tsondo sa Bonifacio Global City. May dala siyang kape at pilit na ngumiti sa akin. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mamata. Sinabi niya na hindi naman daw nila ako pinapalayas ng tuluyan. Dahil pamilya pa rin daw ang turing nila sa akin. Pwede raw akong lumipat sa maliit na kwartong kasambahay sa likod ng bahay. May palugit daw ako para mahanap ngang trabaho, pero alam ko ang totoo. Gusto nilang manatili ako sa maliit at mainit. Na kwartong iyon para lang may magpatuloy ng pagpapainom ng gamot ni Mama Corazon. Para may magluto ngang 3 beses sa isang araw. Maglabang nga kumot. At magpunas sa nanay nilang na stroke. Gusto nilang itapon ako na parang lumang kasangkapan. Pero patuloy pa rin nilang pakikinabangan. Hindi ako umiyak. Wala ni isang luha ang pumata mula sa mga mata ko dahil tuyot na ang kaluluwa ko sa kakaya nitong mga nakaraang taon. Tiningnan ko si Donald. At pagkatapos ay tiningnan ko si Valerie. Kinuha ko ang mabigat na bungkos ng susi mula sa bulsa ng aking palda. Ang masusing ito ay simbolo ng aking pakaalipin sa bahay na ito. Inilapago ang mga ito sa ibabaw nga hapakainan. Tumunok ang bakal sa ibabaw ng lumang kahoy. Sinabi ko sa kanila na alis na ako ngayon din. Nagulat si Donald. Hindi niya inasahan na bibitawan ko ng ganun-ganon lang ang tanging buhay na nakasanayan ko. Kinuha ko ang 2 malaking bag na naglalaman ng nga natitira kong damit at naglakad palabas ng pinto. Hindi ako lumingon kahit narinig ko ang mahinang pagtawag ni Mama Corazon mula sa itaas. Sumakay ako ngang jeep papuntang Sampaloc, Maynila. Ramdam ko ang init ng singaw ng aspalto at ang bigat ng usok ng mga sasakyan. Pero sa unang pagkakataon sa loop ngang higit isang dekada. Nakahinga ako ng maluwag. Tinulungan ako ng supervisor kong si Rowena na makahanap ng murang bed space malapit sa health center kung saan ako nagvo-volunteer. Malit lang ang espasyo. Isang manipis na foam sa ibabaw ng bakal na kama. At isang maliit na electric fan na maingay umikot. Amoy murang sabon panlaba at lumang kahoy ang buong kwarto. Pero sa akin ito. Walang hihingingang kape sa gitnang gabi. Walang may utos na plensahin ang mapulo shot. Lumipas ang 4 na araw. 4 na araw na walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko. Katulad ng inaasahan ko. Gumuho ang buhay ni Donald nang wala ako. Nalaman ko mula sa isang dating. Kapitbahay na kumuha siyang nga caregiver na bayat. Kada oras, pero umalis din ang caregiver pakalipas ng 2 araw. Sinigawan daw ni Donald dahil tumanggi itong ipaglaba ang mga damit niya at ipagluto siyang hapunan, akala kasi ni Donald. Kapag nagbayat siya na caregiver. Kasama naroon ang serbisyo ng isang buong pamilya. Puro text messages ang natatanggap ko mula sa kanya. Binabasa ko lang ang nga ito sa maliit kong screen habang uminom nga kape sa dilim. Sinabi niya sa text na hinahanap daw ako ni Mama. Na hindi daw makatulog ang matanda kung hindi ako ang nagayos ng unan niya. Idinagdag pa niya na wala raw ba akong utang na loob sa pamilyang kumupkop sa akin. Ginamit niya ang konsensya bilang sandata. Gusto niyang maramdaman ko ang hiya at pagkakasala. Gusto niyang isipin ko na ako ang masama dahil iniwan ko ang isang matandang may sakit, pero hindi na ako ang dating Lorraine na tikom ang bibig at sunod-sunuran. Isang umaga. Habang naktitimpla ako murang kape, sa ibabaw en malit na lamesa sa bed space. Tumunog ang messenger ko, isang mensahe mula sa isang kakilala sa Marikina.
May kasama itong litrato. Sa litrato, may dalawang lalaking, nakasuot ng formal na polo ang nakatayo sa labas ng lumang bahay ni na Donald. May hawak silang nga metro at mga papel. Sinusukat ang lapat ng garahe, ahenteng lupa. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Bago pa man ako makapag-isip ng maayos. Tumawag si Mama Corazon. 3:00 ng madaling araw. Nanginginig ang boses ng matanda sa kabilang linya. Halos bumubulong dahil, baka may makarinig. Sinabi niya sa akin na nag-empake si Donald. Inilalagay daw ngang anak niya ang nagamit ng yumaong asawa niya sa mga malalaking balikbayan box. Sabi Raf ni Donald. Kailangan lang ilipat ang mga gamit dahil makakaroon daw ng malaking renovation sa banyo sa ibaba. Pero alam ni Mama Corazon. At alam ko rin, na walang perang pang-renovate si Donald. Baon siya sa utang mula sa mga sumablay niyang negosyo. Kinabukasan, agad akong bumiyahe pabalik sa Marikina. Pumasok ako sa gate dahil alam ko kung paano buksan ang sirang lock nito. Pagkapasok ko sa sala, parang may malamig na kamay na sumakal sa liko. Iba na ang hitsurang bahay. Wala na ang lumang picture frame sa dingding. Nakabalot na sa makapal na plastik ang malaking sofa na gawa sa nara, at sa hilid hagdan. May isang malaking itim na maleta. Binuksan ko ang maleta. Tumambat sa akin ang paboritong duster ni Mama Corazon. Ilang paketeng adult diapers. At isang folder na naglalaman ng kanyang kumpletong medical records. Narinig ko ang mabibigat na yabak ni Donald mula sa itaas. Bumabas siya at natigilan nang makita ako. Tinanong ko siya kung para saan ang maleta. Pilit siyang nagmukhang kalmado. Inayos ang golar na damit niya. At pumasok sa kusina para kumuha ng tubig. Sinabi niya na napag-usapan na raw nilang makapatid. Hindi na raw ligtas para kay Mama ang tumira sa ganitong kalaking bahay. Dadalahin daw nila si Mama sa isang home for the aged sa probinsya ng Cavite. May mga profesional daw doon na mag-aalaga sa kanya 24 oras. Isang institusyon para sa mga matatanda. Sa kultura natin, ito ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang anak sa kanyang magulang. Ang itapon ang ina sa isang pasilidad dahil lamang naging pabigat na ito. Isang matinding kahihiyan para sa buong pamilya. Tinitigan ko si Donald ng buong higpit. Itinuro ko ang maleta at ang mga nakabalot na gamit. Ipinaalala ko sa kanya kung paano ko siya nakiusap nang ilang taon na ipaayos ang banyo para hindi mahirapan si Mama Corazon. Ipinaalala ko kung paano ko iginapang ang pagpapakabit ng mahawakan sa paligid ng bahay gamit ang sarili kong maliit na ipon. Dahil lagi niyang sinasabi na wala siyang pera. Ngayon, biglang may pera siya para magbayad ng mamahaling pasilidad para sa matatanda. Sinabi ko ng diretso sa muka niya na alam ko ang totoo. Ibebenta niya ang bahay na ito. Ang kaysa isang natitirang yaman ng nanay niya. Namula ang mukha ni Donald. Sumigaw siya at sinabing wala na akong pakialam dahil hindi na ako bahagi ng pamilyang ito. Sinabi niyang outsider na ako. At wala akong karapatang pangunahan ang desisyon eng makadugo. Umalis ako ng bahay na iyon na mabigat ang mga hakbang. Pero malinaw ang pag-isip. Hindi ko hahayaang gawin nila ito sa matanda. Pagdating ko sa madilim na bed space sa sampalok, umupo ako sa gilid ng manipis na kama. Rinig ko ang patak ng ulan sa yero. Biglang umilaw ang screen ng telepono ko. Isang email mula kay Donald. Nakasula ito sa formal na Ingles. Nakakagulat. Nakakarbon copy si Rowena, ang supervisor ko sa health cooperative. Binasa ko ang mensahe. Gumawa si Donald ng mahabang kwento. Inaakusahan akong professional overreach at pag-impluensya sa isang mahinang senior citizen. Pinalalabas niya na ginagamit ko ang posisyon ko sa barangay health center para mangabuso at manipulahin ang nanay niya. Sabay namang tumunok ang messenger ko. Sa family group chat kung saan hindi pa nila ako tinatanggal. Nakpadalangang mahabang mensahe si Valerie. Punong lason at malisya ang salita niya. Inaakusahan niya ako na baka kaya daw ako pabalik-balik sa bahay. Ay dahil may balak akong kumuha ng titulo ng lupa. Pinalalabas nilang ako ang gahaman. Ako ang sumisira sa pamilya nila. Nakaupo lang ako sa dilim. Pinakmamasdan ang liwanag ng cellphone.
Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa electric fan. Naisip nila na hindi lang nila ibebenta ang bahay at itatapon ang sarili nilang ina. Gusto rin nilang burahin ang lahat ng sakripisyo ko. Gusto nilang baguhin ang kwento para lumabas na sila ang mabiktima at ako ang kontrabida. Huminga ako ng malalim. Kumuha ako ng screenshot ng bawat mensahe, bawat pananakot, at bawat kasinungalingan sa group chat. Inisave ko ang email ni Donald. Inayos ko ang lahat na ebidensya sa isang litas na folder. Tiniklop ko ang kamay ko sa aking tuhod. Tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Ay hindi na ako ang magiging martir sa kwentong ito. Kinabukasan ng umaga. Bago pa man sumikat ang araw. Naglakad ako palabas ng bed space ko sa Sampalots. Nilanghap ko ang malamig na hangin ng Maynila. Ramdam ang bigat nega desisyong ginawa ko kagabi. Wala nang urungan ito. Dahil alam kong buhay at dignidad ng isang matanda ang nakataya. Dumiretso ako sa Marikina. Hindi para makipagaway kay Donald, kundi para sunduin si Mama Corazon. Nagabang ako sa kantong aming lumang kalsada, kung saan nakita ko siyang naglalakad ng mabagal. Hawak ang kanyang tungkot, nangingini ang kanyang magkamay habang papalapit sa akin. Baka sa kanyang mga mata ang matinding takot at kalituhan. Tahimik ko siyang inalalayan papunta sa barangay hall. Mainit ang singaw ng semento noong umagang iyon. At rinig na rinig ang ugong ng malalaking electric fan sa loob ng covered court. Umupo kami sa harap ng desk ng social worker na kilala ng supervisor kong si Rowena. Ipinaliwanag ng social worker ang programa ng lokal na pamahalaan para sa mga senior citizen na may kapansanan. May libreng tele-assistance. Araw-araw na pagbisita ng barangay health worker. At emergency hotlines na direktang nakakonekta sa health center. Habang pinakikinggan namin ang lahat ng ito, napayo ko si Mama Corazon. Pumatak ang kanyang ngaluha. Sa ibabaw ang kanyang kumukulubot na mga kamay, sinabi niya sa akin. Sa napakahinang boses, na ayaw niyang iwan ang bahay, kung saan sila bumuo ng pamilya ng pumanaw niyang asawa. Pero takot na takot siyang maging pabigat, takot siyang iwanan siya ang sarili. Niyang gaanak kung hindi siya susunod sa gusto nilang mangyari. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Sinabi ko sa kanya na mayroon siyang karapatang manatili sa sarili niyang pamamahay. At hindi niya kailangang pumunta sa isang home for the aged. Nakita ko ang unti-unting pagliliwanag ng kanyang mukha. Tila nakabunot ng isang malalim na tinik sa kanyang dibdib. Pinirmahan namin ang mga dokumento para sa home care plan. Isang opisyal na hagbang na sisira sa plano ni Donald. Nang malaman ni Donald ang ginawa namin, umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Pinuno niya ng mga mensahe ang aking cellphone. Tinatawag akong pakialamera at walang utang na loob. Sinabi niyang pinipilit ko raw si Mama Corazon na gumawa ng desisyong hindi nito naiintindihan. Pero hindi na ako sumagot. Dahil alam kong guguho ang kanyang pekeng kwento na nursing home na lang ang tanging ligtas na paraan. Kinabukasan, pagkatapos ng shift ko sa health cooperative, may isang pamilyar na bulto ang nag-abang sa labas ng aming gate. Si Yasmin, ang bagong partner ng asawa ko. Nakatayo sa ilalim ng tirik na araw. Mukhang pagod at balisa. Nilapitan niya ako at nakiusap na mag-usap kami. Pumunta kami sa isang maliit na karinderya sa tabi niya kalsada. Gusto raw niyang pakiusapan ako na bumalik sa bahay. Dahil hindi na raw pumapasok sa trabaho si Donald kaya sikaso sa nanay nito. Tinanong ko siya kung alam ba niya ang tungkol sa malaki at nakaayos na kondo na ipinagmamalaki ni Donald sa kanya. Natigilan si Jasmine at tiningnan ako ng may pagtataka. Sinabi niya na ang alam niya ay pansamantala lang ang pagupa nila sa isang maliit na apartment habang naghihintay. May benta ang lumang bahay sa Marikina. Kumuha akong malalim na hininga. At ipinaliwanag ko sa kanya ang totu. Sinabi ko na walang nakahandang tsondo para sa kanila. At ang perang makukuha sa bahay ay hindi mapupunta sa magandang buhay. Tinanong ko siya kung handa ba siyang mahugas ang puwet ang matanda. Maglabang ng medyas na punong dumi. At magluto ng 3 beses sa isang araw ng walang bayad. Nanlaki ang mamata ni Jasmine. Dahan-dahang napagtanto na ang buhay na ipinangako sa kanya ni Donald ay isang malaking patibong.
Naisip niya na kapag tuluyang itinapon si Mama Corazon sa pasilidad at naubos ang pera, siya ang susunod na gagawing libreng katulong. Umalis si Jasmine na nanginginig ang mabalikat. Walang nasabi kundi isang mahinang pasasalamat. Samantala, mas lalong lumala ang tensyon sa loob ng bahay sa Marikina. Isang hapon, pumunta ako room para i-turnover ang huling batch ng mga medical records ni Mama Corazon sa nakatalagang health worker ng barangay. Pagpasok ko sa sala, naabutan ko si Valerie na nakasalampak sa lumang sofa. Umiyak ng humahagulgol. Nakatayo si Donald sa hilid. Namumula ang mukha at pilit pinapatahan ang kanyang kapatid. Nakinig ako mula sa pasilyo. Inilabas ni Valerie ang toto sa pagitan ng kanyang mahikbi. 3 buwan na siyang hindi nakakapagbayad ng hulog sa kanyang marangyang tsondo sa Bonifacio Global City. Papadalhan na siya notice of foreclosure ng bangko anumang araw mula ngayon. Sumigaw din si Donald. Sinasabing bumagsak na ang pangalawa niyang franchise business at hinahabol na siya nga, napautang sa kanya, ang lahat ng pagmamadaling ibenta ang lupang ninuno. Ang pagpupumilit na ipadala ang kanilang ina sa isang murang pasilidad. Ay wala, palang kinalaman sa kaligtasan ni Mama Corazon. Kailangan lang nilang gawing pera ang bahay para sagipin ang kanilang nga sarili sa pagkabaon sa utang. Ang kanilang pagiging mapagmahal na anak ay isa, lamang malaking palabas para pagtakpan ang kanilang palpak na desisyon sa buhay. Kinabukasan, formal akong humingi ng full-time na oras sa aking trabaho, gamit ang kaunti kong ipon. Umupa akong isang maliit na studio apartment sa Cubao. 1 kwarto lang iyon. Walang masyadong gamit. At malayo sa marangyang hardwood floors ng Marikina. Pero pagkapasok ko pa lang, naramdaman ko ang isang uringang kapayapaan na 12 taon kong ipinakait sa aking sarili. Ganap ko nang pinutol ang aking koneksyon sa araw-araw na krisis ni Donald. Hindi ko na sinasagot ang matawag niya kapag nakakamali siya sa pagpapainom ngamot. Hindi na ako pumupunta kapag nagaway sila ng kanyang bagong caregiver na nagresign matapos lang. Ang 3 araw, hinyaan ko siyang maranasan ang bigat, ang pagod, at ang tunay na halaga ng lahat ng ginagawa ko noon nang walang kapalit. Dumating ang araw ng pagpirma sa deed of sale. Ginanap ito sa isang opisina ng Notary Public sa Quezon City, kung saan tahimik na naghihintay ang nabibiling bahay. Pumunta ako. Hindi para manggulo, kundi dahil nakiusap si Mama Corazon na samahan ko siya bilang suporta. Tumayo lang ako sa likod ng kwarto. Tahimik at nagmamasid sa malamig na silid na iyon. Pawis na pawis si Donald habang inaayos ang mga papel. Pilit ngumingiti sa mga bumibili. Inilapak niya ang kontrata sa harap ni Mama Corazon at mabilis na inabot ang isang mamahaling ballpen. Sinabihan niya ang kanyang ina na pumirma na agad para makapagpahinga na sila at maging maayos na ang lahat. Hinawakan ni Mama Corazon ang ballpen. Pero hindi niya ito inilapat sa papel. Tumitik si Mama Corazon sa kontrata ng napakatagal. Binasak niya ang katahimikan ng kwarto at tinanong si Donald ng diretsahan. Sa harap ngang lahat ng tao, tinanong niya kung makano ang ibabayat ng nga bumibili. At kung saan eksakto mapupunta ang bawat sentimo nito. Namutlas si Donald. Nagsimulang mautal. At sumulyap kay Valerie na nakayuko lang sa isang gilid, sa sobrang gikaba at pagalito. Dumulas sa dila ni Donald ang katotohanan. Nasabi niyang kailangan nilang bayaran agad ang utang sa bangko bago pa makaproblema sa titulo. Natigilan ang nga bumibili ng bahay at nakatinginan. Tumingin si Mama Corazon sa akin. Nakita niya ang tahimik kong pagtango. At ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanyang anak. Ibinaba niya ang ballpen sa lamesa. Sa isang kalmado ngunit napakatatah na boses. Sinabi ni Mama Corazon, "Hindi ako pipirma. At hindi ko ibabenta ang bahay na ito." Gumuho ang mundo ni Donald sa loob ng isang iglap. Nagsimula siyang sumiga. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon. Pero tumayo na ang mabumibili at magalang na nakpaalam. Ang plano nilang nakawin ang tahanan ng kanilang ina para sa sarili nilang luho ay tuluyan ng naging abo nang makalabas kami sa lobing ng gusali. Sinubukan akong lapitan ni Donald. Tinawag niya ako sa dati kong pangalan.
Sinasabing baka pwede pa kaming magsimula ulit. Na baka pwede ko siyang tulungan kumbinsihin si Mama Corazon. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Nakikita ang isang lalaking wala ng kapangyarihan at tuluyang kinain ng kanyang sariling kayabangan. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang huling natitirang susi storage room sa Marikina. Inilagay ko ang susi sa kanyang nanginginih na palat. Wala akong sinabing kahit isang salita. Tumalikod ako. At naglakad palayo patungo sa pintong elevator. Ilang linggo ang lumipas. Nakaupo ako ngayon sa loop ng aking tahimik na studio sa Cubao. Isinabit ko ang aking asul na jacket sa likod ng pinto. At nagsimulang maktimpla na isang tasang kape, habang nilalanghap ko ang amoy ng mainit na kape. Napangiti ako sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Hawak ko na ang sarili kong buhay. At ang lahat ng aking pagmamahal at pagod ay pagmamayari ko na lamang.